Shalom everyone! Kumusta po ang bawat isa? So ayan, ipagpatuloy po natin muli ang ating pagbabasa at pakikinig sa salita ng Panginoon dahil sa panahon po natin ngayon is napakahalaga ang salita ng Panginoon. So ipagpatuloy po natin yung pagbabasa po natin dito sa John 3:17 to 18 at basahin ko po dito sa Tagalog. Okay, so sabi niya dito, isinugo ng Diyos ang kaniyang anak hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Verse 18, hindi hinahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Amen. So last week, napag-oralan po natin yung John 3:16 that whoever believes to Jesus Christ will not perish but have an everlasting life. So sinabi naman po dito sa verse 17 and 18 na kung sino man po ang mananampalataya kay Panginoong Hesukristo ay hindi po hahatulan. Ngunit kung hindi ka sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo ay hinatulan na ang hindi sumasampalataya sa anak ng Diyos. Amen? So, matutunan po natin muli dito na ulit-ulit naman ito na ating pinapakinggan sa atin na talagang ito yung sinasabi din ni Jesus Christ kay Nicodemo dahil alam po natin na si Nicodemo ay napakatalino at alam po niya yung nakasulat sa Law of Moises, yung nasa Torah. Kaya alam po niya pero inaabot pa rin ng Panginoon yung puso ni Nicodemo para maunawaan po niya kung sino si Jesus Christ, that He is the Messiah, Hamaseya, na kausap po niya. Pero ang Nicodemo ay hindi po niya nauunawaan. Hindi naman ganito makipag-usap si Jesus Christ sa kaniyang mga disipulo, pero kay Nicodemo, ganito siya makiusap, yung paulit-ulit niya na sinasabi na ang Messiah ay dumating na, siyang nagbigay ng kaligtasan sa buong sanlibutan, pero hindi ito maunawaan ni Nicodemo. So tayo din po, kahit paulit-ulit na naririnig po natin ito, na ang Panginoong Hesukristo ay siya yung tagapagligtas po natin, siya yung Diyos na nagligtas po sa atin, siya yung nagbigay ng kalayaan po sa atin, ay hindi po natin ito mabilis tanggapin sa ating buhay or hindi po natin ito nauunawaan hanggang sa paulit-ulit na ating pinapakinggan ay doon po natin mauunawaan kung talagang may desire po tayo na maunawaan at tanggapin na ang Panginoong Hesukristo ay Diyos sa ating buhay at siya nga po yung tagapagligtas po sa atin. So yun, paulit-ulit din ay pinapaunawa ng Panginoon kay Nicodemo ito. Kaya ganun din po sa atin. So paulit-ulit din na hindi po tayo magsasawa na sabihin na ang Panginoong Hesukristo ay tagapagligtas. Siya yung nagbigay ng kalayaan po sa atin at kung sino man ang hindi mananampalataya po sa Kanya ay hahatulan or hinatulan na. Amen? So, alam po natin na there is only two way. May dalawang daan, either sa langit or either sa hell po tayo mapupunta. So, ang buhay na walang hanggan, the only way is our Jesus Christ. The only way to heaven, but the only way to darkness is only Satan. But yun nga, mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Kaya hindi pa rin po siya tumitigil para ipaunawa sa atin na siya yung Diyos na nagligtas po sa atin. Siya yung Diyos na nagbigay ng kalayaan po sa atin. Kaya lagi po nating tandaan na ang Panginoon ang nagmahal po sa atin at siya rin po ang nagbigay ng kalayaan po sa atin that whoever believe in Him will not perish but have an everlasting life. At dinidiin pa rin dito sa 17 and 18 na kung sino ang hindi po mananampalataya po sa Kanya ay mahahatulan. O diba? Kaya ayan, kung may paraan pa po tayo para maligtas ay para pong sinabi pa rin po natin na ang Panginoong Hesukristo ay is not the only way. Pero kung ang mindset po natin ay dahil sa ating mga religion, dahil sa ating mga mabubuting gawa, dahil sa ating pag-anib sa isang religion ay para tayo ay maligtas, ay hindi po yun yung tamang paniniwala, kundi pinapahiwatig po dito ng Panginoon na the only way
is just to believe Jesus Christ as our Lord and Savior. So ayun, to paulit-ulit man po ito. Kaya tayo po ay nagsisimba, kaya po tayo ay may religion na sinasalihan dahil alam po natin na tayo po ay mag-grow doon, tayo po ay ma-develop doon kung ano yung ipinagkaloob ng Panginoong Hesukristo sa atin, and we will be united to praise Him as our Lord and Savior. O diba? So hindi pag-anib sa isang religion or hindi sa pagko-confess sa ating mga leader kung ano yung mga kasalanan po natin, o sa mga pastor po natin, sa mga pope or pari po natin, tayo mag-confess. Hindi po yun yung way na kaligtasan po natin, but just believing Jesus Christ as our Lord and Savior. Yun po yung way para tayo po ay maligtas, and that we become a follower to Jesus Christ. O diba? So, huwag po nating isipin na dahil tayo po ay nagko-confess sa leader po natin, dahil tayo po ay naumanib sa isang religion, ay ligtas na tayo, or dahil tayo po ay gumagawa ng mabuti, ay ligtas na po tayo. Hindi po yon ang kaligtasan na hinihingi ng Panginoon, kundi just believing in Him at panampalatayahan po natin siya para hindi po tayo mahatulan. Dahil kung hindi po tayo mananampalataya po sa Kanya, ay nahatulan na po tayo. Okay? So ngayon naman, marunong naman na po tayo na magbasa ng salita ng Panginoon. So magbasa po tayo ng salita ng Panginoon, at kung ano man po yung kinalikihan po natin na mali sa ating mga simbahan or anuman po yung culture po natin na kinalakihan po natin, ay pwede naman po nating i-break yun kung naunawaan po natin yung salita ng Panginoon. Dahil alam na po natin na magbasa ng salita ng Panginoon, alam po natin na magsaliksik, makinig sa salita ng Panginoon, alam po natin mag-pray para baturuan po tayo kung ano yung tama at mali, is pwede naman po nating i-break at sumunod po tayo doon sa tama. O diba? By believing Jesus Christ is the only way to have an eternal life. By believing Jesus Christ, siya yung nagpalaya po sa atin, at hindi yung pag-anib sa religion, hindi po yung pagko-confess po natin sa mga leader, pastor po natin. We give importance sa mga leader, pastor po natin. Hindi ko naman yun dinidisrespect, kundi nire-respeto ko po yung mga leader, pastor po natin. Pero yung sinasabi ko lang po is yung kung nagko-confess ka doon sa leader mo, sa padre or sa pope or sa leader ng religion mo, at yung inaakala mo na yun po yung magliligtas po sa iyo, ay hindi po iyon, kundi just believing Jesus Christ as your Lord and Savior. Yun po yung way po natin para maligtas. O diba? Kaya lagi po tayong manalangin para maunawaan po natin ang salita ng Panginoon. And let us keep believing Jesus Christ is our Lord sa ating paglago at sa ating pananampalataya sa Panginoon. So yan, glory to God. Let us continue reading. Magbasa po tayong lahat ng salita ng Panginoon, at ipag-pray po natin na ang banal na Espiritu ay tutulong po sa atin para maunawaan po natin yung salita niya at maipamuhay po natin. So ayan, shalom shalom, God bless, yun lamang po.